Ang huling pirma sa papel ay parang tunog ng isang martilyo na pumupukpok sa huling pako sa isang kabaong. Sa isang iglap, ang bahay na nagkakahalaga ng 8 milyong piso, ang bahay na ipinundar ko para sa aking nag-iisang anak na lalaki, ay opisyal nang wala na sa kanyang pangalan. Ibinalik ko ito sa akin. Nasa opisina ako ng aking abogado sa Makati, hawak ang titulo ng lupa. Ang papel ay malamig sa aking kamay, pero ang puso ko nag-aapoy. 42 taon akong naging kontratista. Nagtayo ako ng daan-daang bahay para sa ibang pamilya. Ngunit ang nag-iisang bahay na ibinigay ko mula sa puso para sa sarili kong dugo at laman, ang bahay na yon binawi ko. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan. Siguro nagtatanong kayo, anong klaseng ama ang gagawa nito? Anong klaseng ama ang babawiin ang isang pamana na maluwag niyang ibinigay? Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang dahilan. Dahil ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang simpleng text message. Isang mensahe na tumusok sa aking pagkatao na mas masakit pa sa kahit anong kutsilyo. 6 na linggo bago ang Pasko, nasa talyer ako sa Parañaque, nililiha ang isang lumang silyang Narra. Regalo ko sana sa aking manugang si Isabel. Masaya ako noon, payapa. Iniisip ko ang darating na Noche Buena, ang tawa ng aking mga apo na sina Sofia at Miguel. Nang biglang tumunog ang aking telepono, isang mensahe mula sa asawa ng anak ko, si Isabel. Ang mga salita hanggang ngayon parang laso na nakaukit sa aking isipan. Sabi niya, "Papa Lito, salamat po sa bahay." Sa una napangiti pa ako, pero may kasunod. Ang kasunod na mga salita ang dumurog sa lahat. Pero ayaw po kayo ni Mama Elena sa Noche Buena. Sandali akong hindi nakahinga. Nabitawan ko ang liha. Ayaw ako ni Aling Elena, ang biyana ng anak ko, sa Noche Buena. At saan gaganapin ang Noche Buena? Sa mismong bahay na ako ang bumili. Sa bahay na ako ang nagbayad ng 8 milyong pisong down payment. Sa bahay kung saan ako nagbuhos ng pawis tuwing linggo para kumpunihin ang bubong, ayusin ang gripo, at itayo ang deck sa likod bahay para may mapaglaruan ang mga apo ko. Sa sarili kong bahay, hindi ako imbitado. Hindi ko na raw pamilya. Ang pamilya daw ay para lang sa kanila, sa mga magulang ni Isabel. Ako, isang estranghero, isang bisita na pwedeng paalisin anumang oras. Tinawagan ko ang anak ko si Marco. Umasa ako na ipagtatanggol niya ako. Umasa ako na sasabihin niya, "Ano ka ba naman, Isabel? Ama ko yan. Sa bahay na bigay niya tayo nakatira." Pero hindi. Ang narinig ko sa kabilang linya ay isang boses na duwag, isang boses na takot sa asawa at sa biyanan. Ang sabi niya, "Papa, pasensya na, para iwas gulo na lang." Para iwas gulo. Ang dignidad ko, ang pagmamahal ko, ang respeto na dapat para sa isang ama na isinuko niya para lang maiwasan ang gulo. Sa isang iglap, naintindihan ko ang lahat. Hindi na ako ang kanyang ama. Isa na lang akong bangko na pwedeng utangan, isang karpintero na pwedeng tawagan kapag may sira, isang yaya na pwedeng iwanan ng mga bata kapag sila ay aalis. Pero parte ng pamilya? Hindi. Ang tawag diyan sa atin, walang utang na loob. Ibinigay ko ang lahat, pero ang sukli sa akin ay pagtataboy. Iyon ang gabing nagbago ang lahat. Habang nakaupo ako sa dilim ng aking maliit na apartment, napagtanto ko, hindi ito ang unang beses. Naalala ko ang mga Paskong hindi ako kasama sa pagbubukas ng regalo. Ang mga kaarawan na kinansela dahil biglang dumating si Aling Elena. Ang mga pangako sa mga apo ko na napako dahil may ibang mas mahalagang lakad ang kanilang lola. Paunti-unti, dahan-dahan, tinatanggal nila ako sa kanilang buhay. At ang pinakamasakit, ginagawa nila ito habang nakatira sila sa ilalim ng bubong na ako ang nagbigay. Pero sa gabing iyon, habang tinitingnan ko ang titulo ng bahay na nasa pangalan pa nila, isang bagay ang naging malinaw. Ako ang nagtayo ng bahay na iyon, at kung kaya kong magtayo, kaya ko ring magwasak. Hindi ito paghihigante? Hindi. Ang ginawa ko ay pagbibigay ng katarungan dahil ang isang ama na minamaliit, ang isang taong binaliwala ang dignidad, ay hindi mananatiling tahimik magpakailanman. Nagplano ako, bawat hakbang pinag-isipan kong mabuti.
Ginamit ko ang lahat ng natutunan ko sa loob ng 42 taon. Malalaman nila na ang pagiging mabait ay may hangganan at kapag ang hangganan na iyon ay kanilang tinawid, haharapin nila ang isang desisyon na hindi na nila mababawi kailanman. Ito ang simula ng pagbawi ko sa aking sarili. Dahil sa huli, hindi ang bahay ang gusto kong bawiin, kundi ang respetong matagal na nilang ipinagkait sa akin. Bago tayo magpatuloy sa kwentong ito, kung hindi ninyo mamasamain, ay mag-subscribe po kayo sa ating channel. At i-comment ninyo na rin po sa ibaba kung saan kayo nakikinig ngayon para mabati namin kayo. Salamat po. Ngayon ituloy na natin. Matapos kong ibaba ang telepono kay Marco, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa aking talyer. Ang amoy ng barnis at sariwang tabla na dati ko'y nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Ngayon ay parang sumasakal sa akin. Umupo ako sa isang lumang silya, ang parehong silya na nililiha ko para kay Isabel kanina at napatitig sa kawalan. Ang mga salita ng aking anak ay umuulit-ulit sa aking isipan. Para iwas gulo na lang, Papa, iwas gulo. Ganoon na lang ba talaga kadali para sa kanya na itapon ang aking damdamin? Ganoon na lang ba kababaw ang halaga ko sa kanya? Ang ama na nagpalaki sa kanya, nag-aruga at nagbigay ng lahat, ngayon ay isang abala na kailangang iwasan. Sa gitna ng aking pag-iisip, tumunog ang telepono ko. Sa pagkakataong ito, ang pangalan ng aking anak na babae, si Ana, ang lumabas sa screen. Nasa Singapore siya, abala sa kanyang trabaho sa teknolohiya, may sariling buhay. Bihira kaming magkausap, pero alam kong sa aming dalawa, siya ang mas nakakaintindi sa akin. Kinuha ko ang telepono at sinagot ito. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Sabi niya, Papa, tumawag si Kuya Marco. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa Noche Buena. Sinubukan kong maging matatag, ayokong mag-alala pa siya. Ayos lang anak, sabi ko, kahit na ang bawat salita ay parang kasinungalingan. Isang hapunan lang naman iyon. Narinig ko siyang bumuntong hininga sa kabilang linya, isang buntong hininga na puno ng pagkadismaya. Hindi iyon ayos, Papa. At alam mong hindi lang iyon tungkol sa isang hapunan. Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago siya nagtanong ng isang bagay na nagpabukas sa isang sugat na matagal ko ng pilit na binabaliwala. Papa, nangyari na ba ito dati? Ang tanong niya ay parang isang susi na nagbukas ng isang baul ng mga alaala. Mga alaalang sinubukan kong ibaon sa limot, mga alaalang pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na normal lang. Pero ngayon, habang inilalabas ko ang mga ito isa-isa para kay Ana, narinig ko kung gaano kalala ang sitwasyon. Nagsimula ako sa Pasko ng nakaraang taon. Ang tradisyon namin mula pa noong nabubuhay ang aking asawang si Maria ay dito sa bahay ko ginaganap ang pagbubukas ng regalo sa umaga ng Pasko. Pero noong nakaraang taon, biglang nagbago. Tumawag si Isabel. Ang sabi niya, gusto daw ni Mama Elena na sa kanilang bahay sa Alabang gawin ang pagbubukas ng regalo. Para daw maranasan ng mga bata ang tamang diwa ng Pasko sa sarili nilang mga kama. Noong una, pumayag ako. Mukha namang makatwiran. Sige, para sa mga bata. Pero iyon pala. Iyon na ang simula. Tapos naalala ko ang tag-araw. Ilang linggo kong plinano na dalhin ang mga apo kong sina Sofia at Miguel sa Enchanted Kingdom. Excited na ang mga bata. Nakalive pa ako sa trabaho. Pero isang araw bago ang aming alis, tumawag ulit si Isabel. Papa, pasensya na po. Biglang dumating si Mama Elena galing Cebu. Gusto daw nilang dalhin ang mga bata sa National Museum. Mas educational daw. Muli, nagparaya ako. Ano ba naman ang laban ng isang theme park sa isang museo, hindi ba? Ang mahalaga, masaya ang mga bata. Iyon ang sabi ko sa sarili ko. Papa, bulong ni Ana sa telepono na tila nararamdaman ang bigat sa aking boses. Yung mahal na araw, hindi ba dapat kasama mo sila? Oo, ang mahal na araw. Ang plano namin ay magbisita iglesia sa mga simbahan dito sa Maynila. Pero biglang nag-text si Marco. Kailangan daw nilang pumunta sa Cebu, pinapapunta sila ni Aling Elena. Kailangan daw ng mga bata na makasama ang kanilang lolo at lola sa panig na iyon. Hindi na ako nakapalag. Ano ang sasabihin ko? Na mas mahalaga ako kaysa sa kanila? At ang pinakamasakit sa lahat, ang aking sariling kaarawan,
ang tanging araw sa isang taon na para sa akin. Nagpa-reserve si Marco sa isang paborito kong restaurant. Pero kinagabihan, bago kami umalis, tumawag siya. Papa, sorry talaga, si Mama Elena, binilhan kami ng ticket para sa isang concert, hindi namin matanggihan. Hindi matanggihan, pero ako, ang ama niya, madaling tanggihan. Habang ikinukwento ko ang lahat ng ito kay Ana, ang bawat insidente ay parang isang patak ng lason na unti-unting pumupuno sa isang baso. At ang Noche Buena, iyon na ang huling patak, ang patak na nagpaapaw sa lahat. Nagsimula na akong mabilaukan sa sarili kong mga salita, hindi ko na malayan, nanginginig na pala ang boses ko. Nang mag-birthday si Miguel, dagdag ko pa, halos pabulong na lang, si Isabel ang nagplano ng party sa isang playhouse. Pero nang dumating si Aling Elena, iniba niya ang lahat. Pinalipat niya ang venue. Hindi daw angkop ang lugar na pinili ni Isabel. Inagaw niya ang lahat, ang desisyon, ang okasyon, ang pamilya. Tumigil ako nang marinig ko ang lahat ng iyon ng sunod-sunod. Parang sinampal ako ng katotohanan. Hindi ito tungkol sa pagiging flexible. Hindi ito tungkol sa pakikisama. Ito ay tungkol sa unti-unting pagtanggal sa akin. Ito ay tungkol sa pagpapakita na sa hierarchy ng pamilyang binuo ng anak ko, ako ang nasa pinakailalim. Papa, gaano katagal mo nang tinitiis ito? Mahinang tanong ni Ana. Hindi ko alam anak, sagot ko, ang boses ko ay basag na. Hindi ko sinasadyang bilangin. Patuloy ko lang sinasabi sa sarili ko na ayos lang na mahalaga na maging maayos ang relasyon ni Isabel sa kanyang ina. Kahit na ang kapalit ay ang relasyon ng mga apo mo sa kanilang lolo, hindi ako nakasagot dahil tama siya. Iyon mismo ang nangyari. Ipinagpalit nila ako para sa kapayapaan, para sa katahimikan, para iwas gulo. Anong gagawin mo ngayon, Papa? Tanong niya. Tumingin ako sa paligid ng aking talyer. Sa mga kagamitang minana ko pa sa aking ama. Sa mga larawan ng aking mga apo na nakadikit sa dingding. Hindi ko pa alam, anak, sabi ko. Hindi ko pa alam. Pero sa kaibuturan ng aking puso, alam kong nagsisinungaling ako. Dahil sa sandaling iyon, habang ang sakit at galit ay nag-uumapaw sa aking dibdib, isang ideya ang nagsimulang mabuo sa aking isipan. Isang ideya na kasing tigas ng bakal at kasing talim ng pait. Hindi pa tapos ang laban na ito. Sa katunayan, ngayon pa lang ito magsisimula. Pagkatapos ng tawag ni Ana, ang gabing iyon ang naging pinakamahaba sa aking buhay. Hindi ako makatulog. Ang bawat sulok ng aking apartment ay tila sumisigaw ng aking pagkukulang at kalungkutan. Paulit-ulit kong iniisip ang bahay sa Alabang, hindi lang dahil sa 8 milyong piso na inilabas ko mula sa aking ipon. Ang ipon ng buong buhay ko, kundi dahil sa bawat piraso ng sarili ko na ibinuhos ko roon. Naalala ko ang mga Sabado at Linggo na ginugol ko doon. Habang si Marco ay abala sa trabaho, ako isang 72 anyos na lalaki ay nag-aakyat baba sa hagdanan, nagkukumpuni ng sirang electrical wiring. Ako ang nagpalit ng mga tubong tumutulo sa ilalim ng lababo. Ako ang nag-ayos ng pundasyon na may lamat. Ginawa ko ang lahat ng iyon hindi dahil inutusan nila ako, kundi dahil gusto ko. Dahil para sa akin, ang bawat pagod at pawis ay isang pagpapakita ng pagmamahal. Itinayo ko ang deck sa likod bahay gamit ang sarili kong mga kamay. Para doon sana kami magsasama-sama, magkakainan, magtatawanan. Hindi ko inakala na ang mismong lugar na iyon ay ang lugar kung saan ako itataboy. Kinabukasan hindi na ako nakatiis. Tinawagan ko ang aking abogado si Atayson Reyes. Isang mabuti at prangkang tao na humawak sa mga papeles ng yumaong asawa kong si Maria. Diretsahan ko siyang tinanong. Attorney, yung bahay na binili ko para kay Marco, nasa pangalan niya pero ako ang nagbayad ng down payment. Meron ba akong mga option? Mga option para saan, Litoya? Tanong niya. Para bawiin ito, sabi ko. Ang boses ko ay matatag. Narinig ko ang katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niya, gusto mong bawiin ang bahay mula sa iyong anak. Hindi iyon tanong, iyon ay isang pahayag. Gusto kong malaman kung posible, giit ko. Ibinigay mo ba ito bilang regalo? Oo, amin ko. Isang regalo, iyon ang intention ko. Kung gayon, Lito,
Pasensya na, malungkot niyang sabi. Sa mata ng batas, pag-aari na niya iyon. Hindi mo basta-basta mababawi. Ang mga salitang iyon ay parang isang malaking bato na dumagan sa aking dibdib. Wala akong magawa. Legal, wala akong laban. Pakiramdam ko tinalian ang aking mga kamay at paa para akong isang hari na inagawa ng korona sa sarili niyang kaharian. Ibinalik ko ang telepono sa lalagyan nito at napaupo ako. Pakiramdam ko, talo na ako. Ngunit habang nakaupo ako roon, sa gitna ng aking kawalang pag-asa, isang alaala ang pumasok sa aking isip. Naalala ko ang aking ama, isang karpintero rin. Sabi niya sa akin noon, "Anak, kung hindi mo kayang daanan ng isang pader, hanapan mo ng paraan para ikutin ito, o di kaya'y gumawa ka ng sarili mong pinto." Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa akin. Oo, hindi ko mababawi ang bahay sa legal na paraan, ngunit hindi iyon nangangahulugan na wala na akong magagawa. 42 taon ako sa industriya ng konstruksyon. Sanay ako sa mga mahihirap na kliyente, sa mga matitigas na inspektor, at sa mga pabago-bagong building codes. Natutunan ko ang halaga ng pasensya at ng tamang estratehiya. Kinuha ko ang aking pluma at isang kwaderno. Sinimulan kong isulat ang lahat, bawat kinanselang plano, bawat pagbabago sa schedule, bawat pagkakataon na ang kagustuhan ni Aling Elena ang nasunod. Hindi na ito simpleng paglalabas ng sama ng loob. Ito ay pagkalap ng ebidensya. Lumipas ang mga araw. Isang umaga, nakatanggap ako ng text mula kay Isabel. Miyerkules noon, ang araw na sinusundo ko si Sofia para sa kanyang swimming lesson. 1 taon ko nang ginagawa iyon, ito na ang aming bonding time. Pero ang sabi sa text, "Lito, nandito si Mama Elena. Gusto niyang isama si Sofia mag-shopping. Pwede po bang i-reschedule na lang natin?" Tinitigan ko ang text. Hindi Papa, kundi Lito. Kailan pa nagbago ang tawag niya sa akin? Ang simpleng pagbabagong iyon ay isang sampal. Isang malinaw na mensahe na hindi na ako bahagi ng kanilang inner circle. Sa halip na sumagot, tinawagan ko si Marco sa opisina. "Alam mo bang kinansela ng asawa mo ang swimming lesson ng anak ninyo para lang makapag-shopping kasama ang lola niya?" "Maui." Narinig ko ang inis sa boses niya. "Papa, isang lesson lang naman yon." "Hindi Marco," matigas kong sabi. "Hindi lang ito isang lesson, ito ay bawat lesson, bawat hapunan ng linggo, bawat kaarawan, bawat holiday. Kailan ito titigil sa pagiging isa lang at magiging isang pattern?" Hindi siya nakasagot. Doon ko napagtanto, hindi niya nakikita o ayaw niyang makita. At sa sandaling iyon, ang aking plano ay naging buo. Kinuha ko ang aking telepono at nagsimulang mag-research. Tiningnan ko ang presyo ng mga bahay sa Alabang. Ang halaga ng real estate ay tumaas ng malaki sa loob ng 3 taon. Ang bahay na binili ko sa halagang mahigit 20 milyon. Ngayon ay nagkakahalaga na ng halos 35 milyon. Tumawag ako sa isang kakilalang real estate agent. Nagtanong ako ng mga hypothetical na katanungan tungkol sa market. Pagkatapos, tinawagan ko ang aking financial advisor. Nagtanong ako tungkol sa pag-liquidate ng ilang investments. Hindi lahat. Sapat lang. Panghuli, tinawagan ko si Ana. "Anak, may gagawin ako," sabi ko sa kanya. "At gusto kong malaman mo na pinag-isipan ko itong mabuti." "Naku, Papa," sabi niya, "may halong kaba." Inilatag ko sa kanya ang aking plano. Bawat detalye. Nang matapos ako, matagal siyang nanahimik. "Papa, sigurado ka ba diyan?" tanong niya sa wakas. "Kailanman ay hindi pa ako naging ganito kasigurado sa buong buhay ko," sagot ko. Pero masasaktan si Kuya Marco. Si Marco ang pumili ng landas niya. Ngayon, pipiliin ko naman ang sa akin. Ito na ang simula. Ang simula ng pagbawi ko sa aking dignidad. Hindi sa pamamagitan ng sigaw o away, kundi sa pamamagitan ng isang galaw na yayanig sa pundasyon ng mundong binuo nila. 2 linggo matapos mabuo ang aking plano, nagpasya akong oras na para isagawa ito. Alam kong kailangan kong harapin si Marco, hindi sa telepono, kundi ng personal. Kailangan niyang makita sa aking mga mata na hindi ako nagbibiro. Tinawagan ko siya at inanyayahang magtanghalian.
Pinili ko ang isang restaurant sa Bonifacio Global City, isang lugar na neutral. Kalahati ng distansya mula sa aking talyer sa Parañaque at sa kanilang bahay sa Alabang. Walang makakapagsabi na may home court advantage. Dumating siya na mukhang pagod at balisa. Siguro inaasahan niyang sermon ang aabutin niya tungkol sa kinanselan niyang pagpapabantay ng mga bata. Umupo siya sa tapat ko at bago pa man siya makapagsalita, inilapag ko ang isang sobre sa gitna ng aming mesa. Papa, kung ito ay tungkol sa pag-aalaga ng bata, panimula niya. Hindi, putol ko sa kanya. Ang boses ko ay kalmado at kontrolado. Buksan mo. Nag-aalangan niyang kinuha ang sobre. Tinitigan niya ito na para bang may ahas sa loob. Nang sa wakas ay binuksan niya ito, nakita ko ang unti-unting pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa pagkalito hanggang sa pagkagulat at sa huli sa purong hindi paniniwala. Gusto kong bilhin pabalik ang bahay, sabi ko, habang binabasa niya ang mga dokumento sa loob. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa aking bibig na may bigat at katiyakan. Ano, sabi niya, ang boses niya ay halos pabulong. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang bahay sa Alabang, paglilinaw ko. Gusto kong bilhin mula sa inyo. Iyan ay isang formal na alok. Halaga ayon sa kasalukuyang market value, tinagdagan ko pa ng 5% cash. Walang kondisyon, isasara natin ang deal sa loob ng 30 araw. Umiling-iling siya na parabang sinusubukan niyang gisingin ang sarili mula sa isang masamang panaginip. Papa, hindi ko maintindihan. Simple lang, Marco, sabi ko, habang sumasandal ako sa aking upuan. Binigyan kita ng bahay bilang regalo nung panahong inakala kong pinapahalagahan mo ang presensya ko sa buhay mo. Nagbago na ang sitwasyon, kaya na ngayon isang business proposition ang inaalok ko sa iyo. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Hindi naman kayo mahihirapan. Ang isang batang pamilya na tulad ninyo, magagamit ninyo ang perang iyan. Pwede kayong bumili ng mas maliit na bahay, maglagay ng pera sa bangko o umupa muna habang hinihintay ang pagbaba ng presyo sa market. Pero bakit namin gagawin iyon? Naguguluhan niyang tanong. Ito na ang sandaling hinihintay ko. Ito ang alas na matagal kong itinago. Dahil kung hindi, sabi ko, habang dahan-dahang binibitawan ang bawat salita para maramdaman niya ang bigat nito, bibilhin ko ang bahay sa tabi ninyo at doon ako titira. Nakita ko ang pagkawala ng kulay sa kanyang mukha para siyang nakakita ng multo. Nagbibiro ka lang, sabi niya, pero ang panginginig sa kanyang boses ay nagsasabing alam niyang hindi. Ako ba? Tanong ko. Inilabas ko ang aking telepono at ipinakita sa kanya ang isang online listing. Tingnan mo, ang bahay sa kaliwa ninyo ipinagbibili. 3 kwarto kailangan ng konting ayos, nakalista sa halagang 25 milyong piso. Nakausap ko na ang ahente, maglalagay ako ng offer ngayong hapon. Hindi mo pwedeng gawin yan, Papa, halos pasigaw niyang sabi. 72 anyos na ako, Marco, sagot ko, ang aking boses ay nanatiling kalmado. May karapatan akong tumira kung saan ko gusto at naisip ko kung palagi naman akong itataboy sa mga okasyon ng pamilya sa bahay na yan. Mas mabuti nang malapit lang ako para kapag bumisita si Aling Elena, pwede kong kawayan ang mga apo ko mula sa aking bakuran. Magandang umaga mga apo, kamusta ang lola ninyo? Nakakabaliw yan, bulalas niya. Talaga ba? Tanong ko. O ginagawa ko lang ang eksaktong bagay na ginagawa ninyo sa akin? Gumagawa ako ng desisyon base sa kung ano ang kombinyente para sa akin nang hindi iniisip kung paano ito makakaapekto sa iyo. Pamilyar ba? Tumingin ulit siya sa sobre pero hindi niya ito hinawakan. Parang natatakot siyang mahawa sa laso na dala nito. Pang-blackmail ito. Hindi, mariin kong sabi. Ito ay isang panggising. Sa loob ng 3 taon, hinayaan mong diktahan ng biyenan mo kung kailan at paano ko makikita ang sarili kong mga apo. Inuna mo ang kanyang kaginhawaan kaysa sa dignidad ng iyong ama. Itinuring mo ako na parang isang pulubi na maswerte nang makatanggap ng mga tira-tirang oras mula sa iyo. At ginawa ninyo ang lahat ng iyan sa isang bahay na ako ang bumili. Ibinigay niyo sa amin ang bahay na yan, depensa niya. Ibinigay ko yan sa isang anak na nagmamahal sa akin na gusto ako sa buhay niya. Sagot ko,
Hindi ko na sigurado kung sino ka ngayon. Yumuko siya, tinitingnan ng kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Sa isang saglit, nakita ko ang anino ng batang si Marco. Ang batang tumutulong sa akin sa talyer. Ang batang laging humihingi ng payo sa akin. Ngunit ang aninong iyon ay mabilis na naglaho at ang kaharap ko na naman ay isang estranghero. Ano ang gusto niyo, Papa? Tanong niya. Ang boses niya ay puno ng pagkatalo. Gusto kong pumili ka, sabi ko. Maaari mong ibenta sa akin ang bahay, kunin ang pera at maaari tayong bumalik sa isang normal na relasyon ng mag-ama nang walang ari-ariang gumugulo sa atin. O maaari mong panatilihin ang bahay at ako ang magiging kapitbahay mo. At ikaw ang magpapaliwanag kay Isabel kung bakit ang iyong ama ay lumipat sa tabi mismo ninyo. Pumili ka. Tumayo ako, iniwan ang sobre sa mesa. Mayroon kang 72 oras para sagutin ang alok. Pagkatapos niyan, bibilhin ko na ang bahay sa tabi ninyo. Tumalikod ako at naglakad palabas ng restaurant. Hindi ako lumingon. Alam ko, sa sandaling iyon, na ang isang digmaan ay opisyal nang nagsimula. Gaya ng inaasahan ko, ilang oras lang matapos ang aming tanghalian, ang aking telepono ay nagsimulang mag-ingay na parang isang sirena ng bumbero. Ang una ay si Marco, sunod-sunod ang tawag, hindi ko sinagot. Alam kong wala siyang sasabihing bago. Uulitin lang niya ang mga salitang nakakabaliw at hindi makatarungan. Pagkatapos niya, si Isabel naman ang tumawag. Mas marami, mas desperado. Hindi ko rin sinagot. Ano ang sasabihin ko sa kanya na siya ang dahilan kung bakit kami umabot sa puntong ito? Hindi na kailangan. Alam niya, iyon. Nang gabi ring iyon, isang hindi pamilyar na numero ang tumawag. Sinagot ko ito dahil sa kuryosidad, isang matinis at galit na boses ang bumungad sa akin. Lito, si Elena ito. Si Aling Elena, ang reyna ng Cebu, ang pinagmulan ng lahat ng ito. Bago pa man siya makapagsimula sa kanyang litanya, ibinaba ko na ang telepono. Wala akong panahon o lakas para sa kanyang drama. Hindi siya ang problema ko. Ang problema ko ay ang anak kong hinayaan siyang maging problema. Siyempre tumawag din si Ana. Papa, anong nangyari? Nagwawala si Kuya Marco, sabi niya. Ang boses niya ay nag-aalala. Ganoon talaga kapag ang isang tao ay pinipilit harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga desisyon. Kalmado kong sagot. Galit na galit si Ate Isabel. Sabi niya, minamanipula mo daw sila. Pinibigyan ko sila ng pagpipilian, Ana. Iyon ang kabaligtaran ng manipulasyon. Malaya silang tumanggi sa alok ko at malaya rin akong bumili ng bahay kung saan ko gusto. Ganon kasimple. Pero Papa, talagang lilipat ka sa tabi nila? Kung kinakailangan, anak, kung iyon ang tanging paraan para maintindihan nila. Pero parang sobra naman yata. Sobra ba? Tanong ko. O kasing sobra lang ng pagtataboy sa sarili mong ama mula sa Noche Buena sa bahay na ikaw mismo ang bumili para sa kanila? Hindi na siya nakaimik. Alam niyang may punto ako. Kinabukasan ang gulo ay umabot na sa legal na antas. Tumawag si Ate Jean Reyes. Lito, katatawag lang ng abogado ni Marco. Galit na galit. Napatawa ako, isang tawang mapait. Aba, nag-abala pa siyang kumuha ng abogado. Sabi nila, patuloy ni Ate Jean Reyes, ang alok mo daw ay maituturing na harassment at handa silang magsampa ng kaso. Kung gayon, sabihin mo sa kanila na ituloy nila, sagot ko, walang bahid ng takot. Nagbigay ako ng lehitimong alok sa kanyang bahay at nagpahayag ako ng interes sa ibang ari-arian. Walang ilegal doon. Kung gusto nilang dalhin ito sa korte, sige, tingnan natin kung anong sasabihin ng hukom kapag nalaman niyang nagsimula ang lahat ng ito dahil hindi nila ako inanyayahan sa Noche Buena. Sinasabi rin nila na ginagamit mo daw ang pera para manipulahin ang relasyon ng pamilya. Doon na ako nainis. Attorney, sabi ko, ang boses ko ay tumigas. Ang anak ko sa utos ng kanyang biyenan ay itinuring ako na parang basura. Ginawa niya akong backup na yaya. Pinagkaitan niya ako ng oras sa aking mga apo. Hindi ako nagmamanipula. Tinitigil ko lang ang pang-aabuso at tinitiyak kong hindi na nila ako muling mamaliitin sa isang bahay na ako ang naghirap. Natahimik si Atay. Reyes sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang sandali, nagtanong siya. So, Lito, totoo nga? Bibilhin mo talaga ang bahay sa tabi nila?
Sa katunayan, sabi ko, katatawag lang ng ahente kaninang umaga. Tinanggap na ng may-ari ang aking alok. Nag-down payment na ako. Muli katahimikan. Hindi ka pala nagbibiro, bulong niya. Natigil ang pagbibiro ko noong itinigil ni Marco ang pagtingin sa akin bilang kanyang ama, malungkot kong sabi. Lumipas ang 3 araw ng ultimatum ko. Walang sagot mula kay Marco. Inakala ko, marahil, na pinili na niyang maging kapitbahay ko. Tanggap ko na iyon. Nagsimula na akong magplano kung paano ko aayusin ang bagong bahay, kung saan ko ilalagay ang aking talyer. Pero noong Sabado ng hapon, nakatanggap ako ng isang text. Hindi galing kay Marco, galing kay Isabel. Ang sabi, Lito, kailangan po nating mag-usap. Pwede po ba kayong pumunta dito sa bahay? Alam kong ito na iyon, ang huling pagtatangka, ang huling baraha na kanilang ilalabas. Nagmaneho ako papuntang Alabang, ang puso ko ay kalmado. Pumasok ako sa driveway ng bahay na ako ang pumili. Umakyat ako sa porch na ako ang nagkumpuni. Kumatok ako sa pinto na ako ang nagbarnis. Si Isabel ang nagbukas. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagod at pag-aalala. Sa likod niya, wala ang anino ni Aling Elena, kami lang dalawa. Nasaan ang mga bata? Tanong ko. Isinama sila ni Marco sa parkid, sagot niya. Ang pag-uusap na ito ay sa pagitan lang nating dalawa. Alam ko sa sandaling iyon na ang digmaan ay papasok na sa pinakakritikal nitong yugto at kailangan kong maging handa. Pinapasok ako ni Isabel sa kanilang bahay at ang bawat hakbang ko sa loob ay may kasamang alaala. Dinaanan namin ang sala kung saan ako mismo ang nagkabit ng chandelier na iyon. Tumuloy kami sa kusina kung saan ako ang nag-ayos ng tumatagas na dishwasher. Umupo kami sa kanilang hapagkainan sa mismong mesa na ako ang nagliha at nagbarnis dahil may mga gasgas ito noong una nilang bilhin. Ang buong bahay ay isang museo ng aking pagmamahal at serbisyo. At ngayon, nakaupo ako rito bilang isang kalaban. Kape po? Alok niya. Ang boses niya ay formal at malayo. Hindi salamat, sagot ko. Ayokong maging komportable. Hindi ito isang magiliw na pagbisita, isa itong paghaharap. Umupo siya sa tapat ko at sa loob ng ilang sandali, tanging ang tunog lamang ng refrigerator ang maririnig. Sa wakas nagsalita siya, ang kanyang mga salita ay maingat na pinili. Ang ginagawa ninyo po, Lito, hindi ito makatarungan. Tinitigan ko siya. Ang ginawa ninyo sa akin, Isabel, makatarungan ba? Tanong ko pabalik. Ang aking boses ay kalmado ngunit matigas. Yumuko siya, iniiwasan ang aking tingin. Mahirap po kasing pakisamahan si Mama. Alam ninyo naman po iyon? Oo, alam ko, sabi ko. At hindi kita sinisisi dahil mayroon kang isang mahirap na ina. Hindi kita sinisisi sa pagsisikap mong mapanatili ang kapayapaan sa pagitan ninyo. Ang isinisisi ko sa iyo, Isabel, ay ang pag-asa mong ako ang magbabayad para sa kapayapaan na iyon. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng bahagyang pagkagulat na para bang hindi niya inasahan ang ganoong prangkang salita mula sa akin. Binili ko ang bahay na ito para sa inyo, pagpapatuloy ko, at ngayon hindi ko na mapigilan ang panginginig sa aking boses. Naglaan ako ng daan-daang oras para pagandahin ito, para gawin itong isang tunay na tahanan para sa pamilya ninyo, at ang kapalit? Itinuring ninyo akong parang isang abala, isang segunda manong opsyon, isang taong pwedeng isantabi kapag dumating ang nanay mo. Hindi po totoo yan, mahina niyang tanggi. Hindi totoo? Napatawa ko ng mapait. Sige, isa-isahin natin. Nung Miyerkules, kinansela mo ang swimming lesson ni Sofia na 1 taon ko nang ginagawa para lang maisama siya ni mama mo sa shopping. 2 linggo bago iyon, pinakiusapan mo akong huwag munang pumunta para sa hapunan ng linggo dahil si mama mo ay gusto ng pribadong oras. Noong Pasko, hindi ako inanyayahan hanggat hindi pa umaalis ang nanay mo. At sa Noche Buena, sa pinakasagradong gabi para sa pamilya, tuluyan akong hindi inanyayahan. Ngayon, sabihin mo sa akin, Isabel, alin doon ang hindi totoo? Hindi siya nakasagot. Dahil alam niyang lahat ng iyon ay totoo, ang bawat salita ay isang katotohanang hindi niya kayang pasinungalingan. Tumingin siya sa labas ng bintana na para bang naghahanap ng mga salitang hindi niya mahanap. Ano po ba ang gusto ninyo, Lito?
Tanong niya sa wakas ang kanyang boses ay basag na. Ang gusto ko? Sabi ko. Ang gusto ko ay ang dapat na mayroon ako mula pa sa simula, ang tratuhin bilang pamilya, hindi bilang isang estorbo. Ang makita ang aking mga apo sa isang regular na schedule na hindi nagbabago sa tuwing sumusulpot ang nanay mo. Ang hindi maramdaman na kailangan kong makipagkompetensya sa nanay mo para lang sa atensyon ng sarili kong anak. Pero ilang beses lang naman sa isang taon dumalaw si mama, katwiran niya. At sa bawat isang beses na pagdalaw niya, ako ang isinasakripisyo. Ang ilang beses sa isang taon na iyon, kapag pinagsama-sama sa loob ng 3 taon, ay napakaraming nawawalang oras. Nawawalang alaala kasama sina Sofia at Miguel, mga oras na hindi ko na maibabalik. Muli, katahimikan. Ang bigat ng aking mga salita ay lumapag sa pagitan namin. Alam kong naiintindihan niya ako. Ang tanong na lang ay kung may gagawin ba siya tungkol dito. Kung hindi namin ibebenta sa inyo ang bahay, sabi niya, ang kanyang tingin ay bumalik sa akin. Talagang lilipat kayo sa tabi namin? Ang closing ng deal ay sa loob ng 3 linggo, kumpirma ko. Pero magiging napaka-awkward niyan para sa lahat, sabi niya. Mas awkward pa ba sa sitwasyon natin ngayon, Isabel? Hindi siya nakasagot dahil alam naming pareho ang sagot. Wala nang mas awkward pa sa pagtataboy sa taong nagbigay sa iyo ng tahanan. Sa gitna ng aming tensyonadong katahimikan, bumukas ang pinto. Pumasok si Marco kasama ang 2 bata. Ang kanilang mga tawa ay pumuno sa silid. Nang makita nila ako, sabay silang tumakbo papalapit. Lolo, sigaw nila at niyakap ako ng mahigpit. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat, nawala ang galit, ang sakit, ang bahay. Ang tanging mahalaga ay ang 2 batang ito na nakayakap sa akin. Ipinakita sa akin ni Sofia ang kanyang drawing. Ipinaliwanag sa akin ni Miguel ang isang komplikadong laro gamit ang mga bato. At ako, pinakinggan ko ang bawat salita, inimbak ang bawat detalye sa aking puso na parang isang kayamanan. Nang tumakbo na sila papunta sa kanilang silid, naiwan kaming 3. Si Marco nakatayo sa may pintuan, pinapanood kami. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita. Pagsisisi. Nanalo na kayo, Papa, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkatalo. Hindi ito tungkol sa panalo at pagkatalo, Marco, sagot ko. Pero ganoon ang pakiramdam. Kung gayon, hindi mo pa rin naiintindihan ang punto. Si Isabel ay tumayo. Titingnan ko lang ang mga bata, sabi niya. At iniwan kaming 2. Umupo si Marco sa upuang inupuan ng kanyang asawa kanina. Mukha siyang mas matanda ng 10 taon. Nang kami na lang ni Marco ang naiwan sa kusina, ang katahimikan ay naging mas mabigat. Ang dating masayang tunog ng mga apo ko ay napalitan ng isang tensyon na halos nahihipo. Si Marco na dating matangkad at puno ng kumpiyansa ay nakaupo ngayon na nakayuko, ang kanyang mga siko ay nakapatong sa mesa. Tila pasan niya ang bigat ng buong mundo. Bakit niyo po ginagawa ito, Papa? Tanong niya sa wakas, ang kanyang boses ay mahina at pagod. Dahil 42 taon akong nagtayo ng mga bagay, sagot ko, at itinuro ko sa iyo na kapag may sira, kailangang ayusin. Pero hindi mo maayos ang isang bagay kung walang aamin na sira ito. Hindi naman sira ang relasyon natin, mahina niyang sabi. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Anak, 6 na buwan na tayong hindi nagkakaroon ng matinong usapan. Nakikita ko lang ang mga apo ko kapag kumbinyente para sa lahat. Iniimbitahan lang ako sa mga okasyon kapag wala ang biyenan mo. Kung hindi sira iyon, Marco, hindi ko na alam kung ano ang sira. Kaya ang solusyon niyo ay sirain ang aming tirahan? Sumbat niya, may bahid ng galit sa kanyang boses. Hindi ako naninira ng kahit ano, marin kong sabi. Inaalis ko ang aking sarili sa isang sitwasyon kung saan hindi ako pinapahalagahan. Ako, kung gusto mong ibenta sa akin ang bahay, mabuti. Kunin ninyo ang pera, bumili kayo ng bago, magsimula kayong muli. Kung ayaw ninyo, mabuti rin, pero hindi na ako magpapanggap na katanggap-tanggap ang pagiging isang tabi sa buhay mo dahil lang sa anak kita. Inilagay niya ang kanyang ulo sa pagitan ng kanyang mga palad. Ang kanyang mga daliri ay humahagod sa kanyang buhok. Ang kanyang kilos ay puno ng pagod at pagkabigo.
Nang itaas niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay namumula. At doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kusina na ako mismo ang nag-install, nakita ko ang aking anak na umiiyak. Alam niyo po ba kung gaano kahirap maging asawa ng isang taong may nanay na tulad ni Mama Elena? Nagsimula siyang magsalita, ang kanyang boses ay nanginginig. Bawat desisyon kailangang pag-usapan, bawat plano, posibleng pagmula ng gulo. Si Isabel, palagi siyang stressed. Palagi niyang iniisip kung ano ang iisipin ni mama niya, kung ano ang sasabihin niya, kung paano siya magre-react. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ng isang hikbi. At kapag ako ang kumontra, kapag ako ang nagsabi ng hindi, ako ang nagiging masama. Ako ang nagpapahirap kay Isabel dahil kailangan niyang harapin ang galit ng nanay niya. Tinitigan ko siya at sa isang iglap, naintindihan ko. Ito ang katotohanang matagal na niyang itinatago, ang bigat na matagal na niyang pinapasan. Kaya sabi ko, ang aking boses ay mas malumanay na ngayon. Pinili mo na lang na ako ang humarap sa galit mo sa halip na siya. Hindi siya sumagot, ngunit ang kanyang katahimikan ay isang malakas na pag-amin. Pinili ko ang aking pagsasama, Papa, bulong niya. Pinili kong panatilihing buo ang aking pamilya. Sa anong halaga, Marco? Tanong ko. Ano ang isinakripisyo mo para mapanatili ang kapayapaan na iyan? Muli, hindi siya nakasagot. Dahil alam naming pareho ang sagot. Ako, ang aming relasyon, ang aking dignidad. Ako ang naging sakripisyo. Tumayo ako mula sa aking upuan. Wala nang kailangang sabihin pa. Naibuhos na niya ang laman ng kanyang puso at habang nasasaktan ako para sa kanya, hindi nito binabago ang katotohanan. Nasa iyo pa rin ang alok, sabi ko. Mayroon ka pang 1 linggo. Pagkatapos niyan, magiging kapitbahay mo na ako at sabay-sabay nating haharapin ang sitwasyon na iyon. Naglakad ako papunta sa pinto, ngunit bago ako umalis, lumingon ako sa kanya. Marco, sabi ko, ang pagiging asawa ay hindi nangangahulugan na kailangan mong kalimutan kung paano maging isang anak. Lumabas ako ng bahay na iyon, dala-dala ang bigat ng kanyang pag-amin. Oo, nasasaktan siya. Oo, nahihirapan siya. Ngunit ang kanyang paghihirap ay hindi isang lisensya para ipasa ang sakit sa iba, lalo na sa kanyang sariling ama. Habang nagmamaneho ako pauwi, isang tawag ang pumasok mula kay Anna. Sabi niya, tumawag daw si Isabel, umiiyak. Sinabi raw ni Isabel na pakiramdam ni Marco ay nawawala na ang kanyang ama. Ang balitang iyon ay tumama sa akin ng husto. Si Marco umiiyak. Ang anak kong hindi umiyak kahit sa libing ng kanyang ina. Kung nararamdaman niyang nawawala na ang kanyang ama, marahil ay dahil matagal na niyang itinutulak palayo ang kanyang ama. O marahil pareho kaming nawawala sa isa't isa at wala ni isa sa amin ang nakakaalam kung paano ito pipigilan. Ang gabing iyon, hindi na naman ako nakatulog. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang bagong damdamin. Isang maliit na binhi ng pag-asa, dahil ang pag-amin ay ang unang hakbang tungo sa paggaling. Matapos ang aming pag-uusap sa alabang, hiniling ni Marco na magkita kami muli, pero sa pagkakataong ito hindi sa isang neutral na lugar. Hiniling niya na sa aking talyer kami mag-usap, ang aming lugar. Ang lugar kung saan kami unang nagkasama bilang mag-ama, nagtatayo ng mga bagay gamit ang aming mga kamay. Pumayag ako. Dumating siya kinabukasan ng umaga. Mukhang hindi siya nakatulog. Ang pamumula sa kanyang mga mata ay nandoon pa rin. Hindi siya nagsalita agad. Naglakad-lakad muna siya sa loob ng talyer, hinahaplos ang mga lumang kasangkapan. Huminto siya sa harap ng isang workbench, ang parehong workbench na tinulungan niya akong buuin noong siya ay 15 taong gulang pa lamang. Naaalala ko ito, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Akala ko noon ang galing-galing ko ng karpintero. Pero ang totoo, kayo po pala ang gumagawa ng lahat. Hindi, sabi ko. Totoong trabaho ang ginawa mo noon. Natututo ka. Humarap siya sa akin at sa pagkakataong ito ang kanyang tingin ay diretso at puno ng isang bagay na matagal ko nang hinahanap, katapatan. Ako po ang may kasalanan, Papa. Nagkamali ako, sabi niya. Ang mga salita ay simple, ngunit puno ng bigat. Nagulat ako sa kanyang prangkang pag-amin. Bihira siyang magsalita ng ganoon.
Naging sobrang abala ako sa pag-iwas sa gulo kay Mama Elena na hindi ko na naisip kung ano ang nararamdaman ninyo. Sinasabi ko sa sarili ko na pansamantala lang ito na maiintindihan ninyo. Naiintindihan ko, Marco, sagot ko, iyon mismo ang problema. Sobra kong naintindihan kaya hinayaan kong paulit-ulit na mangyari. Umupo siya sa isang lumang silya, biglang nagmukhang bata at nawawala. Ano po ang gagawin ko ngayon? Pumili ka, sabi ko. Ibenta mo ang bahay o huwag. Ano man ang desisyon mo, kailangan mong matutunan kung paano maging isang asawa nang hindi kinakalimutan na isa ka ring anak at ama. Hindi po magbabago si Mama Elena. Hindi ko hinihiling na magbago siya, paglilinaw ko. Ang hinihiling ko ay ikaw ang magbago. Itigil mo ang pag-asa na ako ang dapat maglaho sa tuwing dumarating siya. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng mga sasakyan sa labas. Pagkatapos, ikinuwento niya ang isang bagay na lalong nagpadurog sa aking puso. Noong isang araw daw, tinanong siya ni Sofia kung bakit wala ako sa Noche Buena. Ang tanging naisagot niya ay busy si Lolo. Nang tanungin ulit ng bata kung saan ako busy, wala siyang masabi. Paulit-ulit lang niyang sinabing busy si Lolo at ang sagot ni Sofia. Pero hindi naman nagiging busy si Lolo para sa amin. Pagkatapos noon, pumasok daw ang bata sa kanyang kwarto at gumawa ng isang card para sa akin. Isang card na hanggang ngayon ay nasa mesa pa rin niya dahil hindi pa niya ako nakikita para ibigay ito. Ang kwentong iyon, ang simpleng kwento tungkol sa isang card, ang bumasag sa huling pader na nakapalibot sa aking puso. Hindi ko po ginustong maging ganito, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig. Sa wakas, tinanong niya ang tanong na pareho naming iniisip. Papa, ano po ang kailangan kong gawin? Ano ang mag-aayos nito? Tinitigan ko siya, ang aking anak, ang aking dugo at laman, at sa sandaling iyon ang lahat ng galit ay nawala. Ang natira na lang ay isang malalim na pagmamahal at isang malinaw na pangangailangan. Kailangan kong malaman na mahalaga ako, sabi ko, hindi bilang isang bangko, hindi bilang isang yaya, hindi bilang isang backup plan, bilang ama mo, bilang lolo ni na Sofia at Miguel. Kailangan kong malaman na kapag gumagawa ka ng desisyon para sa pamilya, kasama ako sa iniisip mo, hindi lang ang kagustuhan ni Aling Elena. Opo, Papa, mabilis niyang sagot. Opo, magbabago na po ako, pangako. Gusto kong maniwala, buong puso kong gustong maniwala na sapat na ang pag-uusap na ito. Ngunit bilang isang kontratista, alam ko ang pagkakaiba ng isang pangako at ng isang natapos na istruktura. Ang isa ay hangin lamang, ang isa ay konkreto. Pinahahalagahan ko iyan, Marco, sabi ko. Maingat na pinipili ang aking mga salita. Pero bibilhin ko pa rin ang bahay sa tabi ninyo. Nakita ko ang sakit at pagkalito sa kanyang mga mata. Ano po? Bakit? Dahil ang pangako mo, anak, ay salita pa lang. At nakarinig na ako ng mga salita dati. Kailangan kong makita ang gawa. Kaya ang alok sa bahay ninyo ay mananatili. Ibenta ninyo kung gusto ninyo o huwag. Pero anuman ang mangyari, lilipat ako sa tabi ninyo. Kahit pansamantala lang, hanggang sa makita ko kung talagang may nagbago. Hindi po kayo nagtitiwala sa akin. Hindi ako nagtitiwala sa sitwasyon, pagtatama ko. May pagkakaiba iyon. Mukha siyang nasaktan, ngunit nakita ko rin sa kanyang mga mata ang isang kislap ng pag-unawa. Gaano katagal? Tanong niya. Gaano katagal bago kayo muling magtiwala? Hanggat kinakailangan para mapatunayan na nagbago na nga ang lahat. Pwedeng 6 na buwan, pwedeng 1 taon, pwedeng habang buhay kung walang magbabago. Tumayo siya para umalis, ngunit lumingon siyang muli. Papa, kung anuman, patawad po. Totoong-totoo, hindi ko nakita ang nangyayari hanggang sa huli na ang lahat. Alam ko, anak, sabi ko, at sa pagkakataong ito, naniwala ako. 3 linggo matapos ang aming pag-uusap sa talyer, opisyal nang naisara ang bentahan ng bahay sa tabi ni na Marco. Nagsimula akong maglipat. Kaunting gamit lang ang dinala ko. Ang mahalaga ay ang mga kasangkapan ko para sa aking bagong talyer sa garahe. Ang paglipat ay parehong kakaiba at tama.
Kakaiba dahil heto ako, naglilipat sa tabi ng bahay na dapat ay sa akin din. Tama, dahil si Marco mismo ang tumulong sa akin magbuhat. Walang masyadong salita sa pagitan namin, pero ang kanyang presensya at pagtulong ay mas malakas pa sa anumang pangako. Ang unang linggo pagkatapos kong lumipat, nag-imbita sila para sa hapunan. Habang nasa kalagitnaan kami ng pagkain, tumunog ang telepono ni Isabel. Nakita ko sa screen ang pangalan ni Aling Elena. Kinabahan ako. Ito ang unang pagsubok. Sinagot ni Isabel ang tawag, lumabas siya saglit sa dining area. Narinig ko ang kanyang boses, kalmado at magalang. Pagkatapos ng ilang minuto, bumalik siya. Nangangamusta lang si Mama, sabi niya at ngumiti sa akin. Ngunit ang tunay na pagsubok ay dumating sa susunod na linggo. Muli habang kumakain kami, tumawag si Aling Elena. Sa pagkakataong ito, ini-loudspeaker ni Isabel ang tawag, "Anak, nasaan kayo? Hinihintay ko ang tawag ninyo," sabi ng matinis na boses. Sa kabilang linya, huminga ng malalim si Isabel. "Nako, Mama, pasensya na po. Kasama po namin si Papa Lito. Kumakain kami ng hapunan." Ang kanyang boses ay hindi humihingi ng paumanhin. Nagsasabi lang ito ng katotohanan. Narinig namin ang katahimikan sa kabilang linya. Ganoon ba?" sabi ni Aling Elena. Ang kanyang boses ay biglang lumamig. "Akala ko ba linggo ay para sa pamilya?" Dito na ako kinabahan para kay Isabel. Ngunit ang sagot niya ang nagpatunay sa akin na may nagbago na nga. "Opo, Mama, pamilya po kami. At kasama po si Papa Lito sa pamilya namin. Tawag na lang po ako ulit mamaya. Mahal kita, Ma. Bye." At ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay kay Marco. Si Marco ay tumingin sa akin at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumango ako. Isang simpleng tango, pero ang kahulugan nito ay malalim. Ito na iyon, ang simula, ang pagtatakda ng hangganan. Hindi sa isang paggalit na paraan, kundi sa isang matatag at magalang na pamamaraan. Hindi nila kailangang itakwil si Aling Elena, kailangan lang nilang isama ako. Lumipas ang mga buwan. Ang mga hapunan ng linggo ay naging isang sagradong ritual. Walang palya, walang kanselasyon. Dumating ang tag-araw at gaya ng dati, nagplano akong dalhin ang mga bata sa Enchanted Kingdom. Ngunit sa pagkakataong ito, walang bigla ang pagdating mula sa Cebu, walang bigla ang pagbabago ng plano. Natuloy kami. At ang saya sa mukha ng aking mga apo habang sakay kami ng Ferris wheel, iyon ay isang bagay na hindi mabibili ng kahit anong halaga. Nagsimula akong maging bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Dahil kapitbahay lang ako, madalas akong tawagin ni Sofia para magpatulong sa kanyang mga assignment sa math. Si Miguel naman ipinapakita sa akin ang kanyang mga bagong laro ang dinosaur at ipinapaliwanag ang bawat isa. Hindi na ako isang bisita na kailangang mag-schedule ng pagdalaw. Ako ay si Lolo na nasa tabi lang. Ang pinakamalaking pagsubok siyempre ay ang sumunod na Noche Buena. Isang taon matapos ang insidenteng nagsimula ng lahat. Sa pagkakataong ito, maaga pa lang ay kinausap na ako ni Marco. "Papa," sabi niya, "nag-usap na kami ni Isabel. Gusto namin na dito sa bahay namin mag-Noche Buena at gusto naming imbitahan pareho kayo at sina Mama Elena." Kinabahan ako, pero nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Pumayag ako. Ang gabing iyon ay puno ng tensyon, hindi maikakaila. Si Aling Elena at ako ay parang dalawang boksingero sa magkabilang dulo ng ring, nag-aaralan. Ngunit sina Marco at Isabel ang nagsilbing referee. Tiniyak nila na ang atensyon ay pantay, na ang bawat isa ay may boses, hindi ito perpekto, may mga awkward na katahimikan. Ngunit nang dumating ang hating gabi at sabay-sabay kaming nagsalo-salo sa hapagkainan, alam kong nagtagumpay kami. Hindi na ito ang kanyang pamilya o ang aking pamilya. Ito na ang aming pamilya. Isang pamilyang may lamat, oo, ngunit nagsisikap na maghilom. Isang araw, tinawagan ako ni Marco. "Papa, 6 na buwan na, tingin ko napatunayan na namin. Pwede na kayong bumalik sa apartment ninyo kung gusto ninyo. Pwede na nating ibenta ang bahay." Sinabi ko sa kanya na pag-iisipan ko, pero ang totoo, alam ko na ang sagot. Dahil sa loob ng 6 na buwan na iyon,
Isang bagay ang aking natuklasan. Gusto kong manatili, gusto kong maging kapitbahay nila, hindi na bilang isang banta, kundi bilang isang lolo, isang ama, isang permanenteng bahagi ng kanilang buhay. At sa pagkakataong ito, alam kong welcome na ako. Lumipas pa ang ilang buwan at ang buhay ko bilang kapitbahay ng aking anak ay naging isang komportableng rutina. Ang bahay na binili ko bilang isang sandata, bilang isang banta, ay unti-unting naging isang tunay na tahanan. Ang talyer sa aking garahe ay laging bukas para sa mga apo ko. Si Miguel, madalas na pumupunta pagkatapos ng klase para panoorin akong magtrabaho. Binigyan ko siya ng sarili niyang maliit na martilyo at ilang piraso ng kahoy. Habang ako ay nagkakarpintero, siya naman ay gumagawa ng sarili niyang mga proyekto. Isang araw, ipinakita niya sa akin ang isang magaspang na piraso ng kahoy na may mga pako. "Lolo," sabi niya, "isa po itong barko." Ngumiti ako. Para sa iba, isa lang itong basura. Pero para sa akin, isa itong obra maestra. Si Sofia naman, nadiskubre na ang kusina ko ay isang perpektong lugar para mag-aral. Doon daw ay tahimik. Isang hapon habang nagkakape ako at siya naman ay abala sa kanyang assignment, bigla siyang nagsalita. "Lolo," sabi niya, "bakit po kayo lumipat dito? Mas malaki po ang dati ninyong apartment, di ba?" Ang tanong ng isang bata. Simple, diretso, at puno ng katotohanan. Huminto ako sa pag-inom ng kape at tinitigan siya. Paano ko ipapaliwanag sa isang 8 taong gulang ang tungkol sa dignidad, sa respeto, sa mga komplikadong relasyon ng matatanda? "Kasi apo," sabi ko sa kanya, "gusto kong mas malapit sa inyo ni Miguel. Para kapag kailangan ninyo ng tulong sa homework o kapag gusto ninyong magpaturo kung paano gumawa ng barko." Isang katok lang ang layo ni Lolo. Ngumiti siya at para sa kanya, sapat na ang sagot na iyon. Bumalik siya sa kanyang pagsusulat at ako naman sa aking kape. Pero sa loob-loob ko, alam kong may mas malalim na dahilan. Lumipat ako dito hindi lang para maging malapit. Lumipat ako dito para ipaalala sa kanila at sa aking sarili na ako ay naririto. Na ako ay isang presensya na hindi maaaring balewalain. Kinausap ako ni Anna sa telepono. Ayon sa kanya, dapat ko na raw ibenta ang bahay. "Papa, nakuha mo na ang punto mo. Nagbago na sila. Baka isipin nila na ginagamit mo pa rin iyan laban sa kanila." Naiintindihan ko ang kanyang punto. Pero may isang bagay siyang hindi naiintindihan. "Anak," sabi ko, 72 anyos na ako. Nagtrabaho ako ng husto sa buong buhay ko. Hindi ba't may karapatan na akong pumili kung saan ako magiging masaya? At ang totoo, masaya ako dito. Masaya akong naririnig ang sigaw ng aking mga apo mula sa kabilang bakod. Masaya akong naaamoy ang nilulutong adobo ni Isabel tuwing tanghali. Masaya akong nakikita si Marco na nag-aalaga ng kanyang mga halaman tuwing umaga. Naging bahagi ako hindi lang ng kanilang mga malalaking okasyon, kundi ng kanilang maliliit, pang-araw-araw na buhay. At iyon pala ang bagay na pinakamatagal kong hinahanap. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng isang lumang upuan sa aking talyer, nakita ko si Marco na nakatayo sa may pintuan, pinapanood ako. May dala siyang 2 bote ng malamig na beer. "Mukhang pagod na kayo, Papa," sabi niya. "Medyo," sagot ko. Ang mga buto ko ay hindi na kasing bata ng dati. Umupo siya sa isang silya sa tabi ko at inabot sa akin ang isang bote. "Naalala niyo po ba," sabi niya habang binubuksan ang beer, "noong tinuruan niyo akong magbike? Dito mismo sa kalye na ito?" "Oo naman," sabi ko. "Ilang beses kang natumba. Pero sa tuwing natutumba ka, mas mabilis kang tumatayo. Kasi po alam kong nasa likod lang kayo handang sumalo," sabi niya at tumingin sa akin. "Papa, patawad po kung nakalimutan ko iyon. Patawad kung sa loob ng ilang taon, ako naman ang naging dahilan kung bakit kayo muntik ng matumba." Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin ng diretsyo. Ito ang pag-amin na hindi niya naibigay noon, ang pag-unawa sa bigat ng kanyang pagkukulang. "Ang mahalaga, anak," sabi ko habang tinatapik ang kanyang balikat, "ay natuto kang tumayo ulit." Uminom kami sa gitna ng katahimikan, pero hindi ito isang awkward na katahimikan. Ito ay isang komportableng katahimikan sa pagitan ng 2 lalaki. Sa pagitan ng isang ama at isang anak na sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon,
ay muling nagkakaintindihan. Kinagabihan, habang nakaupo ako sa aking porch, tinitingnan ko ang bahay sa tabi, ang bahay na naging simbolo ng sakit, ng pagtataboy, ng alitan. Hindi ko pinagsisisihan na ibinigay ko ito sa kanila. Kahit ngayon, kahit pagkatapos ng lahat. Pero hindi ko rin pinagsisisihan ang ginawa ko para bawiin ang aking dignidad. Natutunan ko ang isang mahalagang aral sa nakalipas na taon, na ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa pagbibigay. Minsan, ang pagmamahal ay tungkol din sa pagtanggi. Pagtangging hayaan ang sarili mong maabuso. Pagtangging hayaan na ang iyong pagbibigay ay maging isang anyo ng pagpapaalipin. 42 taon akong nagtayo ng mga bahay para sa ibang tao. Pero sa nakalipas na taon, sa wakas ay nakapagtayo ako ng isang bagay para sa aking sarili. Hindi ito gawa sa kahoy o semento. Gawa ito sa mga hangganan, sa respeto sa sarili, sa isang lugar sa aking pamilya na hindi na kayang agawin ni numan. At naturuan ko ang aking anak ng isang leksyon na marahil ay dapat ko nang itinuro sa kanya noon pa man. Na ang pagiging pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo o sa obligasyon, o kung sino ang nagbigay ng ano kanino. Ito ay tungkol sa respeto, tungkol sa pagpapakita, tungkol sa paglalaan ng espasyo para sa mga taong mahal mo. Kahit na minsan ito ay hindi kumbinyente, biglang nag-vibrate ang aking telepono, isang text message mula kay Marco. Papa, pwede po kayong pumunta bukas? Kailangan ko ng tulong sa railings ng deck na sinasabi nyo. Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sige, andyan ako ng 9:00, reply ko. Ibinalik ko ang telepono sa aking bulsa at nanatili ako sa porch ng mas matagal pa. Pinanood ko ang paglubog ng araw sa alabang at naramdaman ko ang isang bagay na halos 2 taon ko nang hindi naramdaman. Pakiramdam ko, nakauwi na ako.